Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 671. Ang matandang master na si Taylor ay umungal sa pagtawa at sinabi, tinawag ko na si Fangos at sinabi niya na medyo abala siya dahil kailangan niyang magtrabaho ng overtime. Sa puntong ito, siya tumingin kay Andrew Taylor at sinabing, oo, Andrew, bakit wala si Ben? Pakiramdam ko ay hindi ko siya nakita sa ilang mga araw na ito. Napangiti si Andrew nang walang pasubali. At sinabi, tatay, binuksan ni Ben ang isang internet cafe ilang araw na ang nakalilipas. Siyempre, magiging abala siya. Hindi pa siya nakauwi sa 2 araw na ito. Lolo Taylor. Nakangiting kasiya siya at sinabing, sa wakas ay alam ng batang ito kung paano kumita ng pera. Mukhang sa wakas ay lumaki na rin siya sa kanyang mga laro. Pagdinig ng lolo, pinuri ni Taylor ang kanyang anak na lalaki, ngumiti si Fiona at sinabing, oo, ang aming Ben ay lubos. Masipag. Dati siyang bata at hilaw, nagkakamali dito at doon. Ngunit ngayon siya ay talagang lumaki mula rito. Oh, narinig ko kayong mga upahan ng 10. Mga bodyguard, at ang lahat ng mga ito ay maganda at mahaba. Cecilia. Tumingin kay Fane at sinabing, hayaan mo akong hulaan. Si Fane ang nag-upa sa kanila. Nag-upa ka ng mga bodyguard o pupunta para sa isang pageant. Narinig ni Kelly Gold at agad na sinabi sa isang mapagmataas na tinig, ito ay pangkaraniwan. Ang ilang mga kalalakihan ay nakasuot. Ang nasabing isang mabyuteng batang lalaki, nakilos kapag wala silang pera. Kapag sila ay mayaman, bigla silang naging masamang lalaki, at kahit nabisitahin ang spa para sa mga kababaihan. Sa ganito point, nagpatuloy siya bilang isang bagay, ngunit ang ilang mga kalalakihan ay naiiba. Sila. Lihim na lamandi sa mga sisiw, bodyguard. Miss Selena, ikaw ay talagang maganda. Ngunit kahit na ang mga magagandang batang babae ay tatanda, at alam namin na ang lahat ng mga lalaki ay nagmamahal sa mga batang babae. Panipi. Sinabi ni Cecilia, oo, Selena, kailangan mong mag-ingat. Ang iyong asawa ay hindi. Parang isang matapat na tao. Nag-upahan siya ng 10 maganda at batang bodyguard. Maganda ka pa rin ngayon, ngunit sa sandaling na hit mo ang 30, edad mo lang. Mabilis mula doon. Huwag kang mag-alala. May pananalig ako sa aking tao. Selena. Tumawa at sinabi sa akin ni Fane na ang mga babaeng ito ay makakaya. Upang alagaan ang aking ina at ang kanyang ina. Kung nais nilang mamili, ito ay maging mas maginhawa para sa kanila na magkaroon ng mga kababaihan ng mga bodyguard sa kanila. May talagang walang ibang hangarin. Sa palagay ko 10 magagandang florera lang ang mga iyon. Iyon ay walang maraming utility. Ibig kong sabihin, paano magagamit ang mga magagandang batang babae? Inaasahan ko ang isang tiyak na may gumagastos ng pera at nag-sneak sa paligid. Panipi. Ang ulo ng pamilyang ginto ay tumawa kuli. Mga vases, nakakakuha ka talaga. Nangunguna sa iyong sarili. Talagang hindi nasisiyahan si Fane. Ang mga 10 magagandang batang babae ay hindi tinanggap mula sa anumang kumpanya ng seguridad. Lahat sila ay pinalamutian ng digmaan. Bayani na nagsakripisyo ng maraming para sa bansa. Ang ilan sa kanila ay kahit na majors. Nadaman niya na ang isang malubhang kawalan ng katarungan ay ginagawa sa mga babaeng ito. Ang mga mandirigma, dahil inilarawan sila bilang mga florera. Oh, hindi ka nasisiyahan. Tiningnan ni Kelly ang hindi maligayang mukha ni Fane at nais na sundin siya. Sinabi, dahil hindi ka masaya, kung gayon bakit hindi namin itapon ang aming mga bodyguard? Bawat isa, kung hindi ka nag-aalala tungkol sa nakakahiya sa iyong sarili, masaya ako. Upang obligado, itinaas ni Fane ang kanyang baso ng alak sa kanyang mga labi at dahan-daang sinawsal ito. Sige, magsimula ng isang tugma. Bakit hindi rin tayo sumugal sa kinalabasan? Kumusta naman yan? Naglakas loob ka bang tumaya? Inisip ito ni Kelly at sinabi ng masidi. Kabanata 672. Hindi man lang makapaniwala si Fane na ang isang sugal ay nakataya. Sinabi niya, syempre. Kung tungkol sa kung magkano ang dapat nating mapagpipilian, bakit hindi mo ito iminumungkahi, dahil ito ang lahat ng iyong ideya. Narinig at natawa si Kelly. Sinabi niya, mabuti, pagkatapos ay hindi ako quote. Ang ganitong isang mataas na presyo sa kaso na nawala sa iyo, hindi mo masabi na binubuli kita at hindi ka maaaring magbayad. Dahil mayroon ka pa ring milyon-milyong, hayaang tumaya ang 10 milyon bawat pag-ikot. 10 milyon bawat pag-ikot. Hindi ba masyadong marami?
Kung talo tayo. Ilang pag-ikot, kung gayon ano ang gagawin natin. Kailangan pa rin tayo ng pera para sa aming anak na babae. Kasal sa hapunan. Narinig ito ni Fiona at nakakuha ng isang pagkabigla sa kanyang buhay. Oo, iyon. Medyo marami, Kelly. Hindi magandang sugal ang malaking halaga. Hayaan lamang. Gumawa ng 100,000 bawat pag-ikot. Laking gulat ni Joanne na tumayo na siya. Sa tabi ng mesa at huminto. Ha, Auntie, bakit ka nagbibiro? Sa paligid, paano ako sakta ng 10 milyon? 10 milyon ay hindi kahit na. Naaangkop para sa isang tao ng aking katayuan. Tumawa si Kelly at sinabi. Huwag kalimutan, anak mo ang humiling sa akin na pumili ng kabuuan. 100. Libo-libo ang paraan. Paano kung ang isang tao ay nawala ng isang paa o isang mata sa labanan? Hindi iyon maliit na bagay. Paano mo hihilingin lamang ng 100,000? Libo. Ha, Kelly, nais mong talunin ang aking mga kababaihan hanggang sa kamatayan. Fane. Tumawa. Hindi siya bobo at nabasa niya sa pagitan ng mga linya. Oh, hindi, huwag mo akong maunawaan. Sinasabi ko lang na ito ay isang tugma ng mahusay. Warriors. Hindi ito naririnig na mamatay sa mga fights, hindi ba? Tumawa si Kelly at tumingin kay Fane. Nagpatuloy siya, huwag mong sabihin sa akin na wala kang pananampalataya sa iyo. Magagandang mga bodyguard. Tama ka. Ang mga tugma na ito ay hindi dapat gawin. Magaan. Lahat, subukan mo lang ang iyong makakaya noon. Kinuha ni Fane ang telepono at tumawag. Sa sandaling ito, si Orchid at ang iba pang 8 bodyguard ay naglalakad at nakikipag-chat sa hardin ng villa. Bumantong hininga, nababato ako. Lahat ng aming. Ang mga boss ay nasa labas ng pagkain. Hindi na nila kami muli. Parang kaya natin. Pumunta lamang para mamasyal at magpahinga ngayong gabi. Sinabi ng isa sa magagandang kababaihan. Marahan. Hindi ba maganda ang buhay natin? Hindi namin kailangang gumawa ng marami at makatanggap ng isang buwan ng sweldo. Pinakamahalaga maaari nating makita ang kataas-taasang warrior. Gaano tayo kaswerte na magkaroon ng pagkakataon na maging kanyang mga bodyguard ng pamilya? Panipi. Ang isa pang ginang ay nagsalita tungkol sa kataas-taasang mandirigma na may matamis na ngiti. Tandaan. Huwag mag-spew na walang kaparerekon. May makakarinig sa amin. Tawagin mo lang siyang boss. Okay. Agad na paalalahanan ni Orchid ang mga kababaihan. Okay, alam ko na. Sinuri ko kung mayroong sino man sa paligid namin bago sabihin iyon. Ngumiti ang ginang, kanya. Dimples na nagpapakita sa gilid. Siya ay talagang kaakit-akit. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Orchid. Tiningnan niya ang tumatawag ng masigla at agad natanggap ang tawag. Habang naghang siya, ngumiti siya. Magandang balita. Mayroon kaming isang gawain. Hinihiling sa amin ng aming boss na bisitahin siya. Tila iniisip ni Mr. Gold. Medyo mga florera lang. Nais niya tayong mag-spar sa kanyang bodyguard. Hindi. Naniniwala pa rin na sinasabi ng mga tao na medyo bases kami. Sobrang galit ako. Panipi. Ang isa pang bodyguard ay pumalakpak sa kanyang mga kamao at sinabi ng galit, ipakita natin sila. Ano ang nakuha namin? Panipi. Kabanata 673. Hashtag ang siyam na bodyguard ay dumating sa Taylor Family Hall ng mabilis. Mula pa. Tapos na kami sa aming pagkain, hayaan. Tingnan natin kung aling mga bodyguard ang mas mahusay. Panipi. Nakikita na ang lahat ay tapos na sa kanilang pagkain, ang pinuno ng pamilyang Ginto. Tumayo at sinabi, tatay, tingnan mo lang ang mga babaeng ito. Lahat sila ay may ganyan. Supple at makinis na balat, maganda at patas na mahabang binti. Paano nila maihahambing? Sa aming mga bodyguard ng pamilya. Tumingin si Kelly kay Orchid at ang grupo at furrowed ang kanyang kilay. Sinabi niya, kakaiba iyon. Bakit siyam lang? Ay. Naisip na mayroon kang 10 bodyguard. Tumingin si Orchid kay Kelly at sinabing coolly. Nagpunta si Elaine upang alagaan si Ben, iyon ang dahilan kung bakit siyam lamang sa amin. Ano ang isang kahihiyan, mukhang hindi kami nawawala sa 10 milyong. Sabi ni Kelly. Huminga, 10 milyon. Si Orchid at ang kanyang grupo ay mukhang nalilito. Fane. Naglakad sa harap nila at sinabing, Mr. Gold ay hindi mukhang mataas sa iyo. Mga kababaihan, sa palagay niya lahat kayo ay medyo mukha at inuupahan kita upang maghintay. Ako, sa palagay ko dapat mo siyang lunokan ang kanyang mga salita. Sinabi ni Fane, kapag ang dumating ang oras, ipakita sa kanya kung ano ang nakuha mo.
Hindi nila pinaplano na maging malambot sa iyo. Kaya hindi ka rin dapat. Talunin sila hanggang sa kamatayan kung nais mo. Nakuha ito, Orchid. At tumango ang mga kababaihan. Nakaramdam sila ng isang kawalan ng katarungan na bumubulusok sa loob. Ito talaga. Hindi patas na sila ay tumingin sa ibaba lamang dahil sila ay maganda. Kung ang mga tao lamang ang nakakaalam kung ano ang tunay na kakayahan ng kanilang mga kakayahan at kung alam lamang nila. Gaano karaming mga kaaway ang namatay sa ilalim ng kanilang relo. Lahat ay tumungo sa isang walang laman na lupain sa labas ng villa. Siyam sa ating mga kalalakihan, magpatuloy. WHO. Nais mo bang makipag-away muna sa mga babaeng ito? Maghahiling sila sa iyo ng awa sa A. B. Kung hindi sila humingi ng kanilang buhay, patayin sila. Ngumiti si Kelly at sinabi. Coolly, halika, maaari kong kunin ang dalawa sa kanilang mga kamay. Isang napakalaki. Ang tao na tumingin sa paligid ng 2 metro ang taas na ipinagmamalaki ng malakas. Paano ito? Ang mga kababaihan ay maging mabuting mandirigma. Sa palagay ko hindi sila tatagal ng 10 segundo kung ang bawat isa sa atin ay tumagal ng paisa-isa. Ang isa pang lalaki ay tumayo at sinabi. Kanya. Ang mga damit ay may tattered at luma, ngunit ang kanyang mga espiritu ay mataas. Bahagyang nadama si Fiona. Nag-aalala. Ang mga bodyguard na ito ay inuupahan ni Fane, ngunit sa loob ng 2 araw na ito. Siya ay naging malapit sa kanila. Kung may mangyayari sa anuman. Sila, magsisisi siya. Lumakad siya pasulong at sinabi kay Kelly, Mr. Kelly, ito ay isang laro lamang ng sparring. Kung nawalan ka ng pusta, hindi ka. Kailangang patayin mo talaga ang mga ito. Ang mga bodyguard ay mga tao din. Ngumiti si Kelly. Kuli bilang tugon, hindi ko sinabi na patayin sila. Hiniling ko lang silang matuto mula sa bawat isa at kalat. Ibig kong sabihin, anumang maaaring mangyari sa isang away, bakit sisihin? Ako, auntie, ang mundo ay isang aso na kumakain ng aso sa mundo. Kaligtasan ng pinakadulo. Kung ikaw ay maawain, pumunta ka lang ng isang madre. Isa sa mga bodyguard mula sa ginto. Tumayo ang pamilya at umungol sa pagtawa. Kabanata 674. Ikaw, galit na galit si Fiona, ngunit pinigilan niya ang sarili habang isinasaalang-alang niya. Ang background ng ginto. Umatras siya, nag-oklas. Hindi sinabi ni Fane. Siya. Tumingin kay Orchid at ang mga kababaihan at ngumiti, lahat ng makakaya, bibilhin kita guys. Isang pagkain kapag nanalo ka bukas. Talaga. Iyon ay magiging kamangha-manghang, salamat. Boss. Si Orchid at ang mga kababaihan ay ngumiti. Ang isa sa mga kababaihan ay lumakad sa harap at jostled ang kanyang mga kamao sa mga kalalakihan. Sino muna? Hayaan mo akong pumunta dito. Mahal ko ito. Eksena. Napakagandang figure ng katawan na mayroon ka, magandang suso at bomb. Isang taong tan. Tumawa at lumakad pasulong. Halos malabog siya, pretty girl, pupunta ka. Upang maging nagmamakaawa para sa iyong buhay mamaya. Kung humingi ka ng buhay mo at hindi kita papatayin. Paano mo ako babayaran? Pagkatapos ng lahat, ako ay isang lalaki na tinatrato ng tama ang mga kababaihan. Tumingin sa kanya si Lady at ngumiti si Cooley, well, maaari mo ring hilingin sa akin ang iyong buhay. Kung humingi ka, hindi kita papatayin. Max, mas mabuti mong manalo ito okay. Ako ay tumaya ng 10 milyon sa bawat isa sa iyo. Pinaalalahanan ni Kelly ang mga kalalakihan mula sa sidelines. Huwag kang mag-alala, iilan lamang ang mga kababaihan, paano ito magiging mahirap. Ang tao ay may isang solid at malaking build. Gumawa siya ng isang malaking hakbang at sinubukan. Grab ang mga batang babae. Sa sandaling ito, sinimulan ng babae ang ilang mga sipa. Nangyari ito. Napakabilis, sinipa siya ng 2 beses. Hindi inaasahan ni Max na maging magaan ang babae. Footed. Ang kanyang lakas ay lampas sa kanyang inaasahan. Matapos makaranas ng 2 magkakasunod na sipa, hindi siya makatayo ng diretso at halos nahulog. Kumuha siya ng ilang mga hakbang pabalik. Sa sandaling ito, tumalon ang babae at sumakay ng kamao sa kanyang mukha. Smash! Si Max ay nakakakita ng mga bituin. Nahulog siya sa sahig at lumipas. Hindi. Paraan, nanghina siya. Ang iba pang mga gintong bodyguard ay nakita ang eksena at nababagay. Malakas talaga si Max. Hindi nila inaasahan na siya ay lalabas. Kahit na bago siya makapagtapo ng isang suntok. Dang it, baka mawala tayo. Naglakad si Woman at binigyan si Max ng 2 pang sipa bago siya lumakad. Bumalik sa kanyang pangkat. Hindi, kami, nawala.
Nakita ito ni Kelly at ang kanyang mukha. Pangit. Hindi niya inakala na ang mga bodyguard ni Fane ay magiging isang tugma para sa sila. Ngunit tinitingnan kung paano sumusulong ang mga bagay, baka mawala siya. Ang susunod na siyam na pag-ikot. Sa sandaling iyon, baka hindi lamang siya magbibigay ng iilan milyon kay Fane, ngunit nag-aalala din siya na hindi siya maaaring makabuo ng pera sa oras at maaaring mapahiya ang kanyang sarili. Sa hindi inaasahan, ang pamilyang Ginto ay nawala na sa unang pag-ikot. At anong masamang pagkawala? Ha, Mr. Ginto, tingnan ang iyong mga bodyguard. Mabuti, mayroon kang 8 higit pang mga pagkakataon. Panipi. Sinulyapan ni Fane si Kelly at ngumiti ng kuli. Isa lang iyon. Ay. Isipin na nawala lamang kami dahil sa pamamagitan ng pag-underestimated ang lakas ng iyong mga bodyguard. Huwag kang mag-alala, kung manalo ako sa susunod na 8 pag-ikot, may utang ka sa akin. 70 milyon. Nagyelo ang mukha ni Kelly. Tumingin siya kay Fane at sinabing, natatakot ako. Upang mapahiya ka kung hindi ka maaaring umubo ng 70 milyon. Huwag mag-alala. Nangyayari lang ito na nakuha ko ang aking sweldo ngayon. Nakakuha pa ako ng isang bonus. Gagawin ko. Mabayaran ito kung talo ako. Sabi ni Fane. Ikaw, nakuha mo ang iyong sweldo. Kabanata 675. Narinig ni Fiona at agad, kumislap ang kanyang mga mata. Ito ang una. Sweldo ng buwan at iyon ay 20 milyon. Gayunpaman, lumubog ang kanyang mukha. Kaagad, sinabi niya, kaya paano kung nakuha mo ang iyong sweldo? Ang pera. Matagal ka nang hindi kasama at baka mawala mo ito. Huwag. Jinx ito. Kailangan mong maniwala sa kung ano ang may kakayahang mga kababaihan. Si Selena ay isang bystander lang ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kinakabahan. Gayunpaman, pinili niya. Maniwala ka kay Fane at suportahan ang kanyang desisyon. Moherf ***********, hayaan mo akong umalis. Dito, ang isa pang bodyguard ay lumabas mula sa pack ng Mr. Gold ng mga bodyguard. Orchid, hayaan mo akong gawin ito. Isa pang kaibig-ibig na naghahanap ng ginang, bahagi ng. Ang mga bodyguard ng pamilya ng Taylor ay lumakad sa harap at naghanda na makasama siya. Little Miss, ang cute-cute mo. Nagtataka ako kung gaano katagal ka umiyak pagkatapos. Sinusuntok ako. Nahiya ang bodyguard nang makita niya ang ginang. Katotohanan maging. Sinabi, ang kaibig-ibig na naghahanap ng ginang ay talagang nagbigay ng isang napaka-inosente at hindi nakakapinsalang hitsura. Hindi nakakagulat na makita na hindi siya makukuha ng iba. Seryoso. Nero, itigil ang lokohin. Nawala si Max dahil hindi siya nasusuklian. Sila. Agad na paalalahanan ni Kelly si Nero. Hindi niya kayang mawala ito. Round ito ay masyadong nakakahiya. Kung nawalan siya ng 2 pag-ikot ng sunod-sunod, ito ay talagang patunayan na ang kanyang mga bodyguard ay hindi may kakayahang. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Huwag maawa. Tumawa si Nero nang walang tigil at sumugod sa kanya. Siya. Inilipat sa bilis ng kidlat at lumitaw sa harap ng ginang. Itinaas niya ang kanyang kamao at nagtapon ng suntok sa kanya. Nakita ni Kelly ang mahusay na pagpapakita na ito at tumingin. Talagang nasiyahan. Naisip niya, ang ginang ay hindi kahit na magkaroon ng oras upang gumawa. Isang paglipat, matakot siya sa kamatayan sa kanyang bilis. Sa oras na ito, mananalo tayo. Kudlit. Ang pag-atake ay hindi nagkukulang sa ginang. Nagreaksyon siya sa isang sipa. Bang! Nagkita ang kanilang mga kamao at sumabog ang isang malakas na tunog. Malakas ang puwersa. At ang ginang ay bumalik upang patatagin ang kanyang postura. Paghahambing sa kanilang mga lakas at sukat, malinaw na si Nero ay nasa kawalan. Hindi. Huwag mong sabihin sa akin si Nero ay hindi makakakuha ng manalo. Oo, ang babaeng ito ay mukhang. Siya ay balat at buto. Paano siya magkakaroon ng gayong lakas? Ang ginto. Ang mga bodyguard ng pamilya ay mukhang dumbfounded. Kung nawala ang unang bodyguard, iyon maaaring tanggapin bilang isang aksidente. Gayunpaman, kung ang pagkakamali ay ulitin ang sarili ng 2 beses, hindi na ito maipapasa bilang isang aksidente. Gusto nila. Kailangang tanggapin lamang ang malinaw na katotohanan na ang mga magagandang kababaihan ay sa katunayan medyo may kakayahang. Nahiya si Nero sa pagtapon ng paatros. Siya. Nagmadali para sa kanya at sumigaw, papatayin kita. Nagagalit. Nadama ang ginang. Ang nakamamatay na mga vibes na nagmula sa kanyang kalaban. Ang kanyang mga browser ay lumabo at
Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap, naramdaman ang parehong galit sa kanyang puso, handa ng talunin. Kalaban niya, Kabanata 676. Sa simula, ang mga bodyguard ni Fane ay walang nakamamatay na hangarin. Gusto lang nila mawala ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, sa naramdaman nila ang galit. Mula sa kanilang mga kalaban, naramdaman din nila ang isang katulad na galit upang puksain ang mga ito. Ang taong ito ay nang-ahas na patayin ako, naisip niya, wala akong awa. Tumakbo si Nero. Sa kanya kasama ang parehong mga kamao na clench, itinapon niya ang dalawang magkakasunod na suntok. Isang kaliwang jab at kanang kawit na nagbigay ng dagandong habang nahaharap siya sa kanya. Ang postura ng ginang. Ituwid at dodge niya ang kanyang kalaban. Sinipa niya ang kaliwang paa at dodge sa kanan, gumawa ng isang biglaang pagtalon sa likuran ng lalaki. Siya. Hinawakan ng mga hita ang balikat ng kanyang kalaban at siya ay nasa ulo sa A. Deadlock. Pinahihit niya ang ulo. Crack. Isang malulutong na tunog ang tumunog. Ang ginto. Ang leeg ng bodyguard ng pamilya ay nasnap. Tumalon siya mula sa kanyang katawan. Ang mga mata ng lalaki ay mukhang nagulat pa rin ng siya. Putik at lupa sa paligid. Nero. Isang bodyguard ng pamilya ng ginto ang nakasaksi sa eksena. Habang ang kanyang mga mata ay tumulo sa luha. Hindi niya inisip ang kanyang mabuting kaibigan. Harapin ang gayong kapalaran. Ha, Mr. Gold. Ikinalulungkot kong sabihin na nanalo ako. Isa pang pag-ikot. Tumawa si Fane at tumingin kay Kelly. Ang ekspresyon ni Kelly. So red. Sinimulan niyang hiling ang kanyang ngipin at sinabing, inilabas mo ba ang pinakamahusay? Fighters una. Ang aking pinakamahusay na mga mandirigma ay darating pa. Ngumiti si Fane ng mapait at sinabi, upang maging matapat, hindi ko talaga alam kung ano ang kanilang may kakayahang dahil. Ito ang aking unang pagkakataon na nasaksihan sila sa labanan. Gayunpaman, naniniwala ako sa kanilang mga kasanayan. Lahat ay talagang hindi masama. HMPH. Hayaan ang pag-ikot ng tatlo. Ginawa ni Mr. Gold. Hindi nagmamalasakit na marinig ang pagtatapos ng Fane. Gusto lang niyang manalo ng isang pag-ikot upang hindi niya mapahiya ang kanyang sarili. Mr. Gold, sa palagay ko dapat. Tumigil ka lang at hayaang ito. Kung magpapatuloy kami, baka mawala ka pa. Mga bodyguard. Inisip ito ni Zeus Taylor at sinabi mula sa karamihan. Pagkatapos. Lahat, ang pamilyang ginto ay isang tao pababa. Kung magpapatuloy ito, ang iba pa. Ang mga bodyguard ay maaaring makaramdam ng sama ng loob sa pamilyang Taylor. Natatakot siya. Nanais nilang lumaban hanggang sa kamatayan. Hindi ito tungkol sa kung kanino ang pamilya. Mawala ng isang bodyguard hindi sila mawawala ng pera. Ang mga mandirigma na ito ay mayroong lahat. Ay nakagroom at sinanay ng maraming taon. Ito ay magiging isang nagwawasak na pagkawala. Ha. Matanda, natatakot ka bang mawala? Nawala ko ang aking mga kalalakihan at kung gaano ka manggahas na sabihin mo. Nais mong tapusin ito. Natatakot ka ba na ang aking pinakamahusay na mga mandirigma ay malapit nang dumating? Mayroon akong dalawang pinuno ng bodyguard na hindi pa nagsimula. Tumawa si Kelly. Kahit na si Zeus ang kanyang nakatatanda, wala na siyang pakialam sa paggalang sa kanya. Oo, matandang lalaki, hindi natin ito papayagan na nagsimula na tayo. Dahil lahat tayo. Napagkasunduan na, magpatuloy tayo. Ang aming mga gintong pamilya ng pamilya ay handang tiyan. Anumang mga pagkalugi sana, mayroon kang parehong gana. Ang ulo ng ginto. Seryoso ang sinabi ng pamilya. Sige na, si Zeus ay walang ibang pagpipilian kundi tumango. At ngumiti ng mapait, sinabi niya, nararamdaman ko lang na lahat tayo ay magiging pamilya, at hindi natin dapat labanan ang mga bagay na ito. Tumawa ang pinuno ng pamilyang ginto. At sinabi, huwag kang mag-alala, ituring lamang ito bilang aming libangan sa post-dinner. Ito. Ang bagay na maliit ay hindi makakaapekto sa bono sa pagitan ng aming pamilya. Ngumiti si Zeus. Nagbibitiw, well, hanggat iniisip mo iyon. Malapit na magsisimula ang pag-ikot ng tatlo. Kabanata 677. Sa oras na ito, ipinakita ng pamilyang ginto ang isang tao na may taas na 2 metro. Kanya. Ang lakas ay tiyak na lalampas sa 2 lalaki sa harap niya. Kahit na noon, pagkatapos 2 hanggang 3 minuto ng labanan, ang mga bodyguard ng pamilya ng Taylor ay nagawang pumatay. Siya ay off. Nanalo kami ng 3 pag-ikot. Natatakot ako na baka manalo tayo ng lahat ng 10 pag-ikot. Panipi. Tumingin si Fane kay Cecilia Taylor at sinabing, Cecilia, hindi ka pa kasal. Ang kanilang pamilya. Dapat ka pa ring maging bahagi ng pamilyang Taylor, di ba? Ginawa ni Cecilia.
Hindi masyadong makuha kung ano ang sinusubukan ni Faye na ipahiwatig sa tanong na iyon. Naligo siya sa kanya at sinabing, nonsense, syempre, bahagi ako ng pamilyang Taylor. Kung gayon, nais mo bang manalo ang pamilyang Taylor o ang gintong pamilya? Faye. Biglang nagtanong sa isang tawa. Ang mga sulok ng bibig ni Cecilia. Bahagyang. Naisip niya na si Faye ay isang maliit na punk na sumusubok na gawin ang kanyang buhay. Mahirap sa pamamagitan ng pagtatanong sa tanong na ito. Nasa pagitan siya ng isang bato at isang mahirap na lugar. Ngayon kung saan ang sagot ay makakakuha sa kanya ng problema. Hindi ko malalaman. Ang sagot sa mga bagay na ito. Sa palagay ko napakahirap sabihin kung sino ang mananalo. Panipi. Tumawa si Cecilia ng flippantly at nagbigay ng hindi sagot. Sino ang susunod? Bilog. Apat ay malapit nang magsimula. Isang bodyguard ng pamilya Taylor ang nagboluntaryo sa kanyang sarili. Gagawin ko ito. Isang matangkad at manipis na gintong pamilya na bodyguard ang lumakad sa harap at sinabi. Galit, nawalan kami ng dalawang lalaki. Pretty girl, mawawasak kita at maghayganti. Mga kapatid ko, hindi ko akalain na may kakayahan ka. Ang babaeng bodyguard. Tumawa sa kalaban niya. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang labanan. Maya-maya, ang bodyguard ng pamilya ng ginto ay pinatay din ng bodyguard ng pamilya Taylor. Ang buong mga ekspresyon ng facial na gintong pamilya ay nagdilim. Ang bawat solong pag-ikot ay hindi. Tila nakakapinsala sa pamilyang Taylor. Maging ang kanilang pangunahing mga bodyguard ay natalo. Siyam na pag-ikot mamaya, maliban sa unang bodyguard na nanghihina. Lahat ng 8 gintong bodyguard ng pamilya ay napatay. Sige, ang kompetisyon. Tapos na ngayon. Salamat sa lahat ng iyong pagsisikap. Mas mahusay kang umuwi sa mga kababaihan at kumuha. Ilang pahinga. Hindi mo na kailangang tumayo sa gabi. Dadalhin ko kayong lahat. Tanghal-iyan bukas. Humakbang si Faye at tumingin kay Orchid at ang mga kababaihan. Kasiya siya. Dagdag pa niya, bukas ay dumating si Elaine at kumain kasama kami. Sige, salamat boss. Si Orchid at ang mga kababaihan ay mukhang masaya at umiling-iling ang kanyang kamay. Umalis sila. Ang buong pamilyang ginto ay nahulog sa katahimikan. Sila. Hindi makapaniwala na nawala ang lahat ng 9 na pag-ikot at natapos sa 8. Patay na bodyguard kahit na ang kanilang 2 pinuno ng koponan ay namatay. Ito ay isang nakakahiyang display. Mr. Gold, ngayon na nawala ka, hindi ka pupunta. Bumalik sa iyong mga pangako ng 70 milyon, gagawin mo. Tumawa si Faye at nagtanong. Kelly, 70 milyon ay wala, tiyak na panatilihin ng Mr. Gold. Mga salita, tuwang-tuwa si Fiona sa pag-iisip ng 70 milyon. Gusto niya, sumabog na tumawa sa glee kung hindi para sa pagkakaroon ng pamilyang ginto. Kabanata 678. Tama iyon. Ang pamilya ng ginto ay panatilihin sa aming salita at babayaran ang aming mga dos. 70 milyong give sa amin ang iyong numero ng account sa bangko. Pinigilan ni Kelly. Ang galit sa kanyang puso at sinabi ng may pagtawa. Faye, hayaan mo na lang ito. Zeus. Hindi mapigilan ngunit iminumungkahi. Pagkatapos ng lahat, si Cecilia ay malapit ng magpakasal kay Mr. Ginto. Ang mga kalaban ay magiging pamilya sa lalong madaling panahon. Upang patayin ang kanilang malapit na maging pamilya. Ang mga bodyguard ay sapat na. Upang ituloy ang 70 milyong maaaring. Idagdag sa kanilang galit at masaktan si Mr. Gold. Maaari itong makaapekto sa relasyon. Sa pagitan ng parehong pamilya. Tumahimik si Zeus dati. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siya. Sinabi na huwag ipagpatuloy ang mga tugma ng mas maaga at tinanggihan ng pamilyang ginto. Pinananatili niya ang kanyang katahimikan hanggang ngayon. Hindi ko akalain na hayaan. Ito ay, ngunit sa palagay ko si Mr. Gold ay isang taong nais magbayad ng kanyang mga dos. Kung hindi ko naririnig ang mga magagandang bagay tungkol sa Mr. Golds katangian at reputasyon. Tumawa si Faye at nagkunwari na ilagay sa isang hindi nasisiyahan na mukha. Bigyan mo ako ng iyong bank account ngayon 70 milyon ay maliit. Pera. Ang sulok ng bibig ni Kelly ay twitched habang sinabi niyang kuli. Susunod sa Faye, ang mga mata ni Fiona ay nagniningning sa pag-iisip ng pera. Mapait niyang sinabi. Ina, nasaan ang card mo? Ipasa ang iyong numero ng account upang Mr. Ginto. Ay! Nakalimutan na ilabas ang aking pitaka at hindi maalala ang numero ng aking account. Panipi. Ako, mabuti, hayaan mo akong ibigay sa iyo ngayon. Sa totoo lang, nagkaroon si Fiona. Kinuha ang kanyang card kanina.
Sa napakaraming mga pares ng mga mata sa kanya, siya ay maingat na humahawak sa kanyang card dahil hindi niya nais na isipin nila na siya ay sakam. Ngayon na inalok ni Fane ang kanyang card, napakasaya niya sa kanyang kabutihan. Fortune to think na 70 milyon ang darating sa kanya ang isang windfall. Sige, pupunta na ako ngayon. Master Taylor, ang kasal ay pupunta sa 25 araw. Lahat kayo ay mas mahusay na magpakita. Sinabi ni Mr. Gold pagkatapos ng paglilipat. Ang pera, syempre. Napangiti si Zeus. Nakikita niya na ang ginto. Malinaw na hindi nasisiyahan ang pamilya sa kabila ng kanilang magalang na mga salita. Master Gold. Natatakot akong mag-abala sa iyo ngunit dapat mo ring alisin ang lahat ng mga patay na katawan na ito. Panipi. Paalala ni Fane. Nagalit na ang pamilya ng ginto. Upang marinig ang sadyang paalalahanan sa kanila ni Fane ang mga patay na katawan na naiinis pa sa kanila. Tumingin sila. Galit siya at umalis sa mga katawan. Fane, hindi mo ba iniisip na ikaw ang pagiging masyadong malupit sa kanila? Sinabi ni Zeus kay Fane nang hindi sinasadya. Hindi sa tingin ko. Sila ang tumawag para sa isang tugma at tinawag ang aking mga bodyguard. Walang silbi. Bukod dito, ito ang kanilang bodyguard na humiling ng away hanggang sa kamatayan. Bakit nila ako sisihin para dito? Hindi sinabi ni Fane kung sila talaga nais na sisihin ito sa isang bagay, dapat lamang nila ito sisihin sa kanilang bulok na swerte. Upang ma-underestimated ang aking mga bodyguard. Panipi. Kabanata 699. Okay, mabuti, lahat tayo ay isang pamilya. Hindi ko akalain na dadalhin nila ito sa puso. Para sa ilang mga bodyguard. Sinabi ni Master Taylor, pinayuhan ko na sila. Laban dito, iginiit ng kanilang pamilya na makipagkompetensya sa amin hindi sila dapat buo. Sisihin ang Fane para dito. Ngunit, tatay, si Zeus ay mukhang hindi nasisiyahan siya ay kaunti. Takot sa pamilyang ginto. Ngunit ang pamilyang Taylor ay hindi na ilan. Pangatlong klase ng pamilya. Kami ay isang pangalawang klase ng pamilya. Ang pamilya ng ginto ay pangalawa din. Pamilya ng klase. Kami ay nasa pantay na paa at hindi ka dapat matakot. Master. Sabi ni Taylor at tumingin kay Fane. Fane, kahit na sila ang mga sinimulan ng laban, dapat ka ring maging mas maingat sa hinaharap. Sila ay pupunta sa aming pamilya. Dapat tayong gumawa ng isang pagsisikap upang mapanatili ang isang mahusay relasyon. Huwag kang mag-alala, may mga plano ako. Ngumiti si Fane. Tumingin siya sa oras at sinabi, sige, kailangan nating bumalik at magpahinga. Pupunta kami at bisitahin ikaw sa susunod na malaya kami. Si Fane at ang natitira ay umalis sa pamilyang Taylor at bumalik sa kanilang mga pribadong villa. Sa pagpasok nila sa pintuan, sinabi ni Fiona, Fane, binigyan mo lamang ang pamilyang Taylor ng 20 milyon sa dote. Tumingin sa ang pamilyang ginto, binigyan nila si Cecilia 80 milyon sa dote. Sa tingin ko ang aking ang Selena ay mas mahusay kaysa sa Cecilia. Hindi mo magagawa ang mas masahol kaysa sa kanila. Panipi. Ina, ano ang sinusubukan mong sabihin? Medyo nagagalit si Selena. Siya hindi mapigil ang sumulyap sa kanyang ina. Alam niya na walang plano si Fiona. Bigyan ng 70 milyon na bumalik sa Fane. Bakit ka nagmamalasakit? Sa tingin ko tama ako. Ang aking mahalagang anak na babae ay mas maganda at maayos kaysa sa kanya. Ang aking anak na babae ay mas matalino at may kakayahang din. Sinulyapan ni Fiona si Selena na mainam. Naunawaan ni Fane kung ano talaga ang ibig niyang sabihin at sinabi, Ina, maaari kang mag-hang on sa 70 milyon para sa akin. Isaalang-alang natin na bilang dote ni Selena. Ikaw. Tama, ang dote ni Selena ay hindi maaaring mas mababa kaysa sa Cecilia. Hindi maaaring maglaman si Fiona. Ang glee niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang windfall mula sa isang hapunan lamang. Huwag mag-alala. Hindi ito regalo sa akin. Ito ay ang Selena's dote. Ngumiti si Fane. Siya. Alam na hindi maligaya si Fiona kung hindi niya ibinigay ang pera sa kanya at masisisi pa siya sa pagkakasala sa pamilyang ginto. Kung ang isang maliit na pera ay maaaring tulungan siyang bitawan ang nangyari, masayang ihahandog niya ito. Bukod dito, naramdaman niya na higit pa ang utang niya sa pamilyang Taylor. 70 milyon ay wala sa kanya. Hobby, sigurado ka bang nais mong ibigay ito? Ina, kung ibibigay mo ito sa kanya, may sapat ba kaming pera para sa aking kaarawan? Party. Ilang milyon lang ang mayroon ka. Hindi ko aalalahanan ang mga karaniwang okasyon, ngunit ang iyong mga patalastas ay nasa lahat ng dako, ang buong lungsod ay nakakaalam tungkol sa partido.
Kung hindi ito kasing lola tulad ng naisip nila, tayo ang tumatawa na stock para sa lahat. Nag-aalala si Selena at sinabing, sa palagay ko kung ano ang mayroon ka. Halos pareho sa kung ano ang nanalo mo kanina. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na ito. Iwanan mo ako ng pera. Ang ilang milyon ay maliit na pera. Panipi. Tumingin si Fane kay Selena na nag-aalala at lumambot ang kanyang puso. May kamalayan siya. Na si Selena ay hindi nagmamalasakit para sa party, alam niya na hindi lang niya ginawa. Nais mo siyang lumitaw tulad ng isang tanga at tiningnan ng lahat. Kabanata 700. Oo, tama si Fane. Maliit na pera lang ito. Ano ang ibigay sa kanya? Bienan. Si Fiona ay nasa ibabaw ng buwan. Nagsimula na siyang mag-isip tungkol sa kung paano gugugol ang pera at hindi talaga nagmamalasakit kung nasaktan si Fane. Ang pamilyang ginto. Sige, matulog tayo. Kailangan ko ng maagang gabi. Fiona. Tumawa at pumasok sa villa kasama si Andrew. Paano mo masasabi na 70 milyon ang maliit na pera? Si Selena ay parang hindi siya sigurado kung dapat niya tumawa o umiyak. Kinuha niya ang kamay ni Kylie at pumasok sa loob. Hubby, bakit? Hindi ba natin nasusukat ang pagdiriwang ng aking kaarawan? Wala akong pakialam kung mukhang mga tanga tayo. Sa palagay ko hindi tayo dapat mag-aaksaya ng pera. Nag-aalala lang ako na ikaw. Inihanda ang napakaraming mga talahan na yan, ngunit maaaring hindi isang malaking pulutong. Huwag kang mag-alala, tiyak na mayroong isang malaking pulutong. Pagkatapos ng lahat, umiling ito. Hanggang sa buong lungsod kailangan naming panatilihin ito. Tumawa si Fane at hinawakan si Selena. Kamay. Sinabi niya, hayaan mo, mahal ko, magpahinga ka at iwanan mo ito sa akin. Okay. Naniniwala ako sa iyo. Tumanggo si Selena. Samantala, ang pamilyang ginto ay nakarating lang sa bahay makalipas ang kalahating oras na biyahe. Ang iba pang mga bodyguard ay itinapon ng mga patay na katawan. Ang live-in-law na ito ng pamilyang Taylor ay ganoon. Nakakainis. Hindi niya ipinapakita sa amin ang paggalang. Naisip ni Kelly ang drama kanina at kinuha ang kanyang mga kamao, naramdaman ang galit na galit sa kanyang puso. Maging ang Taylor. Sinabi ng ulo ng pamilya na bitawan ang pera. Hindi siya makapaniwala na si Fane ay maglakas loob na igiit sa 70 milyon. Ngumiti ang ulo ng gintong pamilya. Bitterly, anak, dapat mong tandaan na ang 70 milyon ay wala para sa amin. Ito ay wala rin sa kanila dahil sila rin ay isang pangalawang klase ng pamilya. Tumahimik siya. At nagpatuloy, gayunpaman, isa sa alang-alang ni Fane at ng kanyang maliit na pamilya. Malaking pera. Ito ay sapat na upang masakop ang kalahating taon na halaga ng sweldo. Maaari ba niyang tanggihan ang isang malaking halaga ng pera? Ngunit, ang pinuno ng Taylor. Sinabi pa ng pamilya na huwag kunin ito. Para sa kanya na gawin iyon, hindi ba isang demonstrasyon? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.